Isda! Bili na kayo ng isda! Sigaw ko habang nakalagay sa aking ulo ang maliit na batya. Kailangan kong mapaubos ang isdang nilalako upang kahit papaano ay may pambili kami ng bigas ng inay ko. Kapag hindi ko ito napaubos ay pagagalitan na naman ako ng pinagkukunan ko ng isda. Baka hindi na ako bigyan ng ilalako ko sa susunod. Selena Corpus! Napatigil ako sa paglalakad nang may tumawag sa aking pangalan. Lumingon ako at nagsalimbayan ang kilay ko sa pagtaas nang bumulaga sa mukha kong napakagandang kutis ng isang babae. Bibili ka ba ng isda, miss? Tanong ko sa magandang dilag. Nagtataka ako kung bakit kilala niya ako. Mukhang hindi mo na ako kilala, Selena. Tanong ng babae sa akin. Wala naman kasi akong kilala na katulad mo na maganda, miss. Malungkot na tumingin siya sa akin. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Ako ito, yung dating kapitbahay niyo na umalis papuntang US. Kumurap-kurap ang mga mata ko nang tumingin sa babaeng kaharap ko. Ngayon lang pumasok sa kukote ko kung sino ito. Jessica Tagulaylay? Tanong kong nanlalaki ang mata. Yes, ako nga ito. Nakakapagtampo ka naman. Anas nitong may pagtatampo sa boses. Paumanihin, Jessica. Ang ganda-ganda mo na kaya. Kaya talagang hindi kita nakilala. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin. Iiwas sana ako dahil nahihiya ako sa amoy kong malansang isda. Pero sadyang makulit, si Jessica. Maigpit pa rin akong niyakap kahit na amoy isda ako. Sobrang namiss kita, Beshi. Kaya kahit na nahihiya ay hinayaan ko na lamang si Jessica na yakapin ako. Ano bang tinda mo, Selena? Nagtitinda ako ng isda para kahit papaano may pambili kami ng bigas. Mahina na rin ang inay ko kaya hindi na siya makakapaglabada. Huwag ka nang malungkot, Beshi, sapagkat bibilin ko ang lahat ng tinda mong isda para makauwi ka na rin dahil tanghali na. Sigurado ka bang bibilin mo lahat ng isdang paninda ko, ha? Oo, bibilin ko. Teka, ilang kilo ba lahat ng yan? May 5 kilo pa lahat ng ito. Gusto kong maglupasay sa tuwa. Hindi nga ito nagbibiro at binili nga niya ang paninda kong isda. Nagulat pa nga ako na mag-iwan pa ito ng 1 kilo para daw may ulam kami ng inay ko. Agad na rin nagpaalam si Jessica sa akin. Nangako din itong dadalawin kami ni inay sa bahay. Sinundan ko na lamang ng tingin ang papalayong bulto ng kaibigan ko. Ang laki na ng pinagbago nito. Katulad lang din namin sila na dating mahirap noon. Pero nagbago ang buhay nila nang makapag-asawa ang ina nito ng isang bilyonaryong lalaki at doon nga umunlad ang buhay ng kaibigan ko. Dinala sila sa US at doon na pinagpatuloy ang pag-aaral. Muli ako naglakad pa uwi para makapagluto na rin ng ulam namin ngayong tanghalian. Umikot ang mga mata ko sa buong paligid. Nakikita ko ang mga kababaryo ko na mga nakangiti pa rin pero nababanaag ko sa kanilang mukha ang pagod. Maliit lang ang Barrio Barba. Pero kahit nasabihing maliit lamang ito, hindi naman naghihikaho sa mga tao rito. Iilan na lang ang matatawag na talagang walang-wala at isa na ako doon. Kung hindi ako kumayod ay wala naman kami makakain ng mahal kong ina. Hindi na rin ito nakakapaglabandera, dala ng katandaan. Kahit ang pagtitinda nga ng sampagita ay ginagawa ko at tuwing araw ng linggo ay naroon ako sa simbahan. Sayang din ang kikitain ko roon. Malaking tulong iyon sa amin. Selena, pauwi ka na ba? Tanong ng 2 babaeng biglang sumulpot sa harapan ko. Oo, pauwi na ako dahil naubos na ang lahat ng tinda kong isda. Sagot ko kay Melinda Torrio. Isa ito sa matalik kong kaibigan. Tumingin din ako sa isa ko pang kaibigan na si Vanessa Pascual o Vane. May pagkapusong lalaki naman ito. Ewan ko ba rito? Bakit pinasok ang pagiging tomboy? Kung titingnan naman ang itsura nito ay sigurado akong magandang babae ito kapag ganap na isang dalaga. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin ang mga kaibigan ko kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Yun nga lang ay halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ko ang magkakasunod na pagbusina ng isang sasakyan. Agad akong tumingin sa kaliwa ko at ganoon na lang ang gulat ko dahil isang dangkal na lang ay sasayad na sa akin ang unahan ng kotse. Nabitawan ko rin ang hawak kong batya. Pakiramdam ko'y tumakas ang kaluluwa ko sa aking katuwang lupa.
Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas mula roon na lalaking pinagpala. Napanganga ako at halos hindi makaimik. Ngayon ko lang napansin na halos malapit na pala ako sa gitna ng kalsada. Ang layo na pala ng lipad ng utak ko, kaya kamuntik na ako mamatay sa kabaliwan ko. Magpapakamatay ka ba? Singhal sa akin ng lalaki at agad na lumapit siya sa gawi ko. Ngunit wala pa rin lumabas na boses sa akin. Nakatitig lamang ako sa mukha ng lalaki. Oh, pipi ka ba o bingi? Alin ka sa dalawa? Pauyam na tanong nito. Parang bigla ako natauhan sa sinabi ng lalaking kaharap ko. Hindi na pala siya gwapo sa harap ko, kundi isa na siyang pangit na nilalang na nagkatuwang tao. Imbes kasi na humingi siya ng tawad sa akin dahil sa kamuntik na niya ako masagasaan, ay para bang siya pa ang matapang. Nang makahuman ako sa pagkakagulat ay nanlilisik ang mga mata ko na tumingin sa lalaking baliw. Lumapit ako ng bahagya dito. Ayos ka rin, no? Ikaw na nga itong may kasalanan, ikaw pa itong matapang. Imbes na mag-sorry ka sa akin, nagmamayabang ka pa. Buliyaw ko sa mukha nito. Wala akong pakialam kahit tumalsik ang laway ko sa mukha niya. Umarko ang isang kilay ng lalaking kaharap ko. Hindi siguro nito inaasahan ang sinabi ko. Ikaw ang biglang pumunta sa gitna ng kalsada? Iritang wika nito. So, nakita mo na pala ako eh. Eh di sana, ikaw ang umiwas. Hoy, kahit saang korte tayo makarating, kung nabangga mo ako, sa mata ng batas, ikaw pa rin ang kriminal. Actually, I have no intentions of killing you. Kaya imposibleng makonvict ako. Unless, oh shut up. Wala akong balak na pakinggan ang katwiran ng batas mong bulok. Bulalas ko at halos lumabas ang litid ko sa pagsigaw sa lalaking kaharap ko. Gustong gusto ko itong ibugsok sa lupa. Nakita ko nanlilisik ang mga mata ng lalaking kaharap ko at kulang na lang ay ibugsok ako sa lupa. Ngunit hindi ako natakot dito at pinanlakihan ko pa ito ng mga mata. Hanggang sa bigla akong tinalikuran nito at pumasok sa loob ng kotse nito. Ang lalong nakakainis pa ay magkakasunod din itong binusina ang kotse bago umalis sa aking harapan. Nalilisik tuloy ang mga mata ko habang sinusundan ng tingin ang kotseng iyon. Siguro, kung nakamamatay ang titig ay baka kanina pa nagliyab ang sasakyan nito. Hanggang sa magdesisyon na rin akong umalis sa aking kinatatayuan. Ngunit nanggagalaiti pa rin ako sa galit. Kahit nang makauwi ako ay para pa rin akong leyon na gustong manakmal ng tao. Ang sarap balikan ng lalaking iyon, biyakin ng tiyan. Ang nakakainis pa hindi man lang humingi ng sorry sa akin at basta na lang akong iniwan. Naku, nakita ko lamang muli ang lalaking iyon. Sisiguraduhin kong tatagpasin ko ang leeg niya. Malakas kong bigkas. Hindi ko alintana kung may makakarinig sa akin. Sino bang kaaway mo, Selena? Para kang baliw dyan na salita ng salita. Tanong ng aking inay na basta na lamang sumulpot sa aking harapan. Wala naman po akong kaaway, inay. Ang totoo niyan ay nagpa-practice akong kumanta dahil sali po ako sa tawag ng tanggalan. Palusot kong malupit sa aking mahal na ina. Tawag ng tanggalan? Ngayon ko lang ata narinig iyan. May pagtataka sa mukha ng aking inay. Opo, bago lang po yung tawag ng tanggalan. Sa aking sasalihan, inay. Saan barangay ba yun gaganapin? Usisa ng inay ko. Nag-isip muna ako ng anong barangay ang sasabihin ko. Sa ano? Sa barangay hindi mahanap-hanap? Anas ko. Napasigaw ako ng malakas nang lumapat sa aking puwetan ang hawak na walis tambo ng inay ko. Huwag mo akong pinaglololoko, Selena. Naiinis na wika ng inay ko. Sasagot pa sana ako sa aking mahal na ina nang may marinig kaming kumakatok sa pinto. Kahit gusto pa akong talakan ng inay ay pinili na lamang nitong tumalikod upang buksan ang pinto. Sumunod din ako sa inay upang alamin kung sino ang panauhin namin. Jessica? Ikaw na ba yan? Dinig ko ang boses ng inay. Mas lalo ako nagalak nang sambitin ang pangalan na Jessica. Hindi ko akalaing mapapaaga ang pagpunta niya rito sa bahay. Ako nga po ito, Tita Flor. Kamusta na po kayo? Dinig ko ang boses ni Jessica. Ayos lang kami, iha. Sino ba itong kasama mo? Tanong ng inay. Siya po ang stepbrother ko. Si Kuya Devin. Kumusta po? Boses ng lalaki. Bigla akong kinabahan sa pamilyar na tinig na iyon. Sumilip muna ako sa pinto na natatakpan ng kurtina. Wala akong makita kundi ang matikas na pangangatawan ng lalaking iyon.
Naglakbay ang mata ko sa mukha nitong napaka-arugante. Humakbang na ako papalapit sa mga nag-uusap. Baka kasi kung ano pang isipin ng lalaking iyon sa akin. Oras na mahuli akong sumisilip sa pinto. Habang papalapit ako sa mga ito'y pakiramdam ko'y nagyayelo ang dugo ko sa panlalamig at tila gusto kong tumakbo pabalik sa kusina para kumuha ng itak. Bumaling sa akin ang lalaki at nababanaag ko roon ng pagtataka. Selena, hindi mo man lang sinabi sa akin na nandito na pala sa lugar natin itong kaibigan mong si Jessica. Puna sa akin ng inay. Paumanhin po inay. Ang totoo niyan ay kanina lang din po kami nagkita ni Jessica. Ganun ba anak? Siya nga pala, Devin, ipapakilala ko sa iyo ang aking nag-iisang anak. May pagmamalaki sa tinig ng inay. Formal naman ang pagpapakilala ng lalaki. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas kong mata ang makahulugang ngiti nito. Inilahad niya ang kamay pero tiningnan ko lamang ito. Siguro napahiya ang lalaki sa hindi ko pagtanggap ng kamay niya at nakita ko ring naningkit ang mga mata nito. Hindi ko akalaing ang isang katulad mo ay magiging kaibigan ni Jessica. Pati yung wika ni Devin. Pagkagulat ang nakalarawan sa dalawang babaeng kaharap namin. Teka, magkakilala ba kayo? Takang tanong ni Jessica. Hindi. Panabay na bigkas namin ng lalaki. Wow, hindi kayo magkakilala? Pero tingin ko sa inyo'y parang gusto niyong patayin ng isa't isa sa klase ng titigan niyo. Bulalas ni Jessica. Napailing na lamang ang aking inay. Hindi na lang din ako muling nagsalita at baka lalo pang humaba ang usapan. Tahimik lang ako habang nakaupo. Patuloy namang nag-uusap ang mga kasama ko. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo, Kuya Devin. Magkaaway ba kayo ng kaibigan ko? Muling usisa ni Jessica. Naman, akala ko'y tapos na kami sa paksang iyon. Mahina akong wika. Isang munting insidente lang, Jessica, at para sa akin ay walang kwentang pag-usapan. Wika ni Devin. Parang umusok ang ilong ko sa mga sinabi ng lalaki. Pakiramdam ko'y nangangati na ang paa ko na pumunta sa kusina upang kumuha ng itak at tapiasin ang leeg nito. Kung ano man ang munting insidente ay sana naman ay magkaayos na kayong dalawa. Pakiusap ng aking kaibigan. Napatawa ang lalaki na ikinakunot ng noo ko. May mga taong sadyang maramdamin, Jessica. It's a pity na isa ang iyong kaibigan sa mga iyon. Ngunit para sa iyo, kaya ko siyang pagtiisan. Kung hindi ko napigilan ang aking sarili na pagsalitaan ko na sana ng masama ang lalaki. Tumahimik na lamang ako at kinimkim ang matinding galit para sa lalaki. Tita Flor, paumanhin po. Magalang na wika ng lalaki. Walang problema sa akin iho. Alam ko magkakaayos din kayo ng anak ko. Hindi naman nagtagal ang mga ito. Babalik na lang daw sila sa sunod na araw. Hinatid ko sila sa labas. Yumakap pa nga sa akin si Jessica. Tumingin din ako sa lalaki at nakikita ko ang isang mapanuring titig na ibinigay niya sa akin. Ilang taon ng kaibigan mo, Jessica? Magkaedad lang kami, kuya. 25. Magkaedad kayo? Yes, kuya. May problema ba? She still has to learn some manners. Halos pabulong ngunit sapat lang para marinig ko. Kuya! Bulalas ni Jessica. Nginitian muna ako ng lalaki. Hindi mo tinanggap ang kamay ko kanina, remember? At dahil doon ay sasabihan mo ako na wala akong alam sa tamang asal? Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo. Humigpit rin ang hawak ko sa puno na nasa tabi ko. Kuya Devin, please tama na. Pagmamakaawang tura ni Jessica. Maliit na bagay upang hindi kita pagbigyan, Jessica. Siguro kailangan na nating umalis. Wika ng lalaki at tumalikod na para pumunta sa kotse. Beshi, patawad sa nagawa ng aking kuya. Ano ka ba? Ayos lang yun? Wika ko. Pero ang totoo ay kanina pa ako nagpupuyo sa galit. Ayoko lang ipahalata sa kaibigan ko dahil wala naman siyang kasalanan. Hindi muna ako pumasok sa loob ng bahay. Sumagap muna ako ng sariwang hangin at pinalamig ko ang aking ulo. Selena, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay niyo? Tumingin ako sa babaeng biglang sumulpot sa aking harapan. Ikaw pala, Melinda. Nag-aalis lang ako ng init ng aking ulo at baka anumang oras ay biglang sumabog. Anas ko. Ay,
Tamang-tama dahil kapag sumabog iyan, ay papalitan na lamang natin ng ibang ulo. Malakas na bigkas nito. Anong klaseng ulo? Ano bang ulong gusto mong ipalit ko sa'yo? Tanong sa akin ni Melinda. Kahit ano, basta yung mabilis ako makakapag-isip kung saan ako kukuha ng malaking pera. Lalo't kailangan ni inay sa susunod na linggo. Wika ko. Biglang tumawa ng malakas ang aking kaibigan. Siguro kailangan ko nang umalis upang maghanap ng ulong kailangan mo. Wika nitong nakangisi. Tumango na lamang ako rito habang natatawa sa kalokohan nito. Nang tuluyang makalis ang aking kaibigan ay agad din naman akong tumayo upang pumasok na sa loob ng bahay. Para kasing bigla akong inantok kaya sa aking munting silid ako tumuloy. Dahil din siguro sa pagod kaya gusto ko nang magpahinga. Kinabukasan, nagising ako sa pagtawag sa akin ng aking inay. Selena? Selena! Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses ng aking inay. Kaya nagmamadali kong binuksan ang pinto ng silid ko. Inay! Wika kung inaantok pa. Bumangon ka na riyan at kumain dahil kagabi ka pa hindi kumakain. Ako'y aalis muna at ikaw na munang bahala dito sa bahay. Bili ng aking inay. Sige po. Inaantok kong wika. Agad na umalis sa aking harapan si inay. Kahit inaantok pa'y pumunta na ako sa munting kusina namin upang kumain dahil nakaramdam na ako ng gutom. Umupo ako sa hapagkainan. Gamit ang tinidor ay tinusok-tusok ko ang pritong itlog na nakalagay sa plato. Kailangan ko palang magtinda ng isda ngayon para makaipon ako ng pamasahe ng inay pauwi sa probinsya nila. Kailangan kasi makauwi si inay habang maaga pa. Nalaman kasi naming mahina na ang kapatid nito at gusto ni inay na makita ito. Matagal na rin naman na hindi sila nagkikita kaya kahit sa huling sandali ng buhay ng kapatid nito ay makausap at mayakap man lang ni inay. Tumingin ako sa pusang katabi ko. Kinuha ko ang natitirang itlog at ibinigay ko rito. Kikoy, ubusin mo yung pagkain mo. Pasensya na at yan lang naibigay ko sa'yo. Mahirap lamang tayo kaya huwag ka na mag-inarte. Malakas kong bigkas. Iniligpit ko ang aking mga pinagkainan. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung saan kukuha ng medyo malaking pera. Himala. Kailangan ko ng himala. Nasaan ka na? Magpakita ka na sa akin. Bulalas ko. Kinuha ko ang walis tambo at nagumpisa na maglinis sa buong bahay. Mang-hold up kaya ako ng bangko. Ano sa tingin mo, Kikoy? Tanong ko sa pusang nakasunod sa akin. Ngunit wala akong narinig na tugon sa pusa. Nakatingin lamang siya sa akin kaya nagpatuloy ako sa akin pagsasalita. Wala akong narinig kay Kikoy at kung may makakarinig sa akin ay siguradong masasabihan ako na baliw. Kikoy, sasama ka ba sa akin kung sakaling pasukin ko ang bangko? Ikaw ang gagawin kong pain. Wika ko at humagalpak pa ng tawa. Alam mo, Kiko, kumunot ang aking noo nang marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto. Kaya agad akong lumapit doon upang buksan iyon. Nagsalubong ang mga kilay ko nang mabungaran ko ang mukha ni Devin. Kanina pa kita naririnig na salita ng salita doon sa bahay ko. Napakaingay mo. Can you please tone down your voice? Kumurap-kurap ang mga mata ko nang tumingin sa akin ng lalaki. Ano sabi mo? Nakataas ang kilay na tanong ko. Ang sabi ko, ang ingay mo. Pwede bang pakibawasan ng konti ang boses mo? Dahil naririndi ako sa'yo. Nakakaistorbo ka na kasi. So, ito pala ang may-ari ng pinapatayong bahay dito lang sa tabi namin. Inesmiran ko siya bago muling sumagot. Wala akong magagawa kung maingay ako. Alam mo kung bakit? Kasi pamamahay namin ito. Ano bang pakialam mo? Saka kahit kumanta ko rito maghapon, wala kang pakialam. Kung ako sa'yo, lumipat ka na lang uli at dalhin mo na lang ang bahay mo. Nananahimik ako rito tapos kakatok ka sa pinto para magreklamo. Asar na wika ko. Nananahimik? Nakakabingi ang boses mo. Nakikiusap lang ako sa'yo na huwag ka masyado maingay pero ang dami mo nang sinabi. Ano ka ba, manok? Asar na tanong nito. Sa aking narinig ay tuluyan na ako napikon dito. Hoy, mister! Baka nakakalimutan mo kung kaninong bahay ka nakatungtong ngayon. Pinamewangan ko ito at handa nang makipag-away rito. Just tone down your voice. At kung pwede, kapag nag-uusap kayo ng boyfriend mo ay pakinaan ang boses mo nang hindi kayo nakakaagaw ng atensyon na ibang taong mayroong ginagawa.
Kumunot ang noo ko sa sinasabi nitong boyfriend ko. Hoy, excuse me no? Hindi ko boyfriend si Kikoy. Bulalas ko sa mukha nito at halos mapatid ang aking litid. Anak ng tokwa, pati ang alaga kong pusa ay napagkamalan nitong boyfriend ko. Whatever, just tone down your voice. Wika nito. Hindi ko na magawa pang magsalita dahil mabilis nang tumalikod ang lalaki sa akin. Hinabol na lamang niya ng tingin nito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin ko. May araw ka rin sa akin. Bulong ko habang nakakuyom ang mga kamao ko. Muli kong inilak ang pinto at ilang beses din akong nagbuntong hininga upang kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam at hindi sumingaw ang galit ko para sa lalaking iyon. Hanggang sa magdesisyon na akong umalis ng bahay. Tumingin ako ng wall clock at nakita kong 8:00 na ng umaga. Kailangan ko nang umalis. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa bahay ni Agram na kung saan ako kumukuha ng isda na pwede kong ilako. Umiti ako rito at agad din akong binigyan ng isda na ilalako sa mga bahay-bahay. Nang makuha ko na ang sapat na isdang ititinda ko ay agad na rin ako nagpaalam sa babae. Bandang 10:00 ay ubos ng aking tinda. May ngiti tuloy sa aking labi. Sana lang ay palaging ganito na palaging ubos ang paninda kong isda para may maipon akong pera na pamasahin ng aking inay. Muli ako napatingin kay Agram. Nakangiti pa rin ito sa akin. Oh, Selena, mukha yatang maagang naubos ang tinda mong isda. Tanong agad sa akin ni Agram nang makita ako sa bungad ng pinto. Medyo swinerte ako ngayong araw kaya maaga ako makakauwi sa bahay upang makapagluto ng pananghalian namin ni inay. Wika ako nakangiti. Tumango naman sa akin, sa Agram. Agad ko ring ibinigay dito ang pera. Hindi naman ako nagtagal sa bahay ni Agram. Nais ko din kasi makauwi agad. Mabuti na lamang at may dumating agad na jeep kaya nagmamadali akong sumakay. Kaya lang, iinis na inis ako sa lalaking katabi ko rito sa loob ng jeepney. Kanina pa ako sinisiksik nito at lalo na't sobra akong naiinitan. Sisikmatan ko sana ito nang makuha ng isang bagong sakay na pasahero ang aking atensyon. Gusto ko itong sipain papalabas ng jeepney sapagkat hanggang ngayon ay asar na asar pa rin ako sa supladong lalaki. Natuon ang pansin ng lahat dito. Artistahin talaga ang dating na lalaki. Pang Hollywood ang kalibre. Lihim ako nagmasid sa lalaki at may pagtataka rin sa aking isipan. Nasaan kaya ang kotse nito at bakit nakikipagsiksikan dito sa jeepney? Naputol ang lihim kong pagmamasid sa lalaki na may maramdaman akong malamig na bagay sa aking tagiliran. Hold up to! Deklara ng lalaking kanina pa gumigit-git sa akin. Nakaramdam ako ng unti-unting pagtakas ng kulay ng mukha ko. Nalalamig din ang buong katawan ko. Lalo na nang mapagtanto kong baril ang hawak ng aking katabing lalaki. Hubarin niyong lahat ang mga alahas na suot niyo. Pati ang mga wallet at cellphone niyo ay kailangan ko din. Halos ikabingi ko ang malakas na sigaw ng hold-upper. Kapag hindi kayo sumunod, tutuluyan ko ang babaeng ito. Sigaw ng lalaking hold-upper. Naramdaman ko ang pagdiin panglalo ng malamig na bakal sa tagaliran ko. Tuluyan na nga ako napaiyak. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa labis na takot. Bilisan niyo ng kilos. Ilang ulit ako lumunok upang alisin ang panunuyo sa lalamunan ko. Nanginginig din ang buong katawan ko. Manong, wala po kong pera. Naiiyak na wika ko. Hindi pwedeng wala kang pera. Sige na, ilabas mo na kung ayaw mong tuluyan kita. Please, Manong Hold-upper. Huwag niyo naman pong kunin lahat ng kita ko sa aking pagtitinda ng isda. Yan na nga lang ang pera ko. Wika ko at baka sakaling madaan ko sa drama at pakiusapan ang halang kaluluwang ito. Manahimik ka! Lalo nitong idiniin sa akin tagiliran ang baril na hawak nito. Itinikom ko na lamang ang aking bibig dahil sa takot sa lalaking aking katabi. Pumikit din ako ng mga mata upang kumalma ang aking sarili. Lord naman, ayoko po pong mamatay. Please naman po, huwag niyong hayaan na may mangyari sa akin. Piping dasal ko. Yun lamang ang kaya kong gawin sa mga oras na ito. Ikaw, ibigay mo sa akin yung kwintas. Kaya bumaling ako sa aking kapitbahay na suplado. Inalis na nito ang kwintas sa leeg nito. Ibinigay ng lalaki ang hinihingi ng hold-upper. Tumingin ako sa lalaki. Wala ako naaaninag na takot sa mukha nito. Pati yung relo mo, ibigay mo sa akin. Wika ulit ng hold-upper kay Devin. Nakita kong tumaas ang kilay ng lalaki. Tingin ko'y walang balak na ibigay ng lalaki ang relo niya.
Hindi. Nagulat ako sa sagot ng lalaki. Sabi ko nga wala talaga itong balak ibigay ang relo. Gusto mong tapusin ko ng buhay ng babaeng ito? Malakas na tanong ng hold-upper kay Devin. Subukan mo. Sagot ng lalaki. Halos mamutla ako sa sagot ng lalaki. Parang gusto ko itong sakalin. Saglit kong muling tiningnan si Selena. Lalo itong namutla. She was white as shit. Huwag mo ko subukan. Kayang-kaya kong patayin ang babaeng ito. Alam kong kasinungalingan lamang ang sinabi ng lalaki. Alam ko rin kung paano kumilatis ng totoong kriminal na handang pumatay makuha lamang ang gusto. At hindi yung katulad ng lalaki ito na nauutal pa. Isa pa, dapat hindi na ito magbabanta pa. Gagawin na kaagad ang pagpatay ng walang pag-aalinlangan. Malinaw na, ang taong ito ay hindi pa nakakapatay ng sinuman. Alam ko agad ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa aking mga mata. It was part of my military training. Ilang beses na rin akong nasabak sa trabaho na kailangan kong makipagnegosasyon sa malalaking kriminal o hindi kaya ay terorista. Ang lalaki ito ay wala pa sa level na iyon. Di barilin mo siya? Walang kagatol-gatol na sabi ko sa lalaki. Pansin kong halos panawa ng ulurat si Selena sa akin sinabi. Mas mahalaga pa rin sa'yo ang lamong iyan? Sigaw ng babae na halos umiyak na. Yes, tugon ko. Mister. Wika nito sa nanginginig na tinig. Matindi ang nerbiyos na nararamdaman nito dahil sa tono ng boses ng babae. Tumingin ako rito na walang emosyon ang aking muka. Baka naman pwedeng ibigay mo na lamang ang relo mo. Kahit magkano pa yan, huhulog-hulugan ko na lamang. Please naman, mister. Pakiusap nito. Shoot her. Muli kong utos sa hold-upper. But... Bulas na lalaki. I said shoot her. Mas nalakasan ko pa ang aking tinig. Ba't gusto mong gawin ko talaga? Nakita kong pumikit ng mata si Selena. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Maliksing umigkas ang aking kamao patungo sa mukha ng lalaki. At isa pang sipa ang ibinigay ko sa sikmura nito. Agad ko nakuha ang baril na hawak ng hold-upper at dito ko itinutok. Kayo na bahala sa kanya. Wika ko. Nagmamadali akong bumaba ng jeepney. Sigurado akong galit na galit sa akin si Selena. Pansin kong gusto akong pagkakalmutin sa aking mukha. Hoy! Pesting lalaking masama ang ugali! Bigla akong lumingon sa babaeng tumawag sa akin. Nakita ko na lamang si Selena. Tila susugo dito sa gera habang papalapit sa akin. Umiling na lamang ako na pinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Binalisan ko pa ang paglalakad. Wala akong balak makipag-argumento kay Selena. Walang ano-ano ay may tumama sa aking ulo. Hindi iyon malakas para masaktan ako ngunit sapat na iyon upang makuha ang aking atensyon. What the hell? Gulat na sambit ko nang may bumagsak na tsinelas sa aking harapan. Kaya nilingon ko ang pinanggalingan nito. Nakatayo doon na magandang kapitbahay ko at mukhang inis ito sa akin. Pinagmasdan ko itong mabuti. Naniningkit ang mga mata nito habang nakakuyom ang mga kamay. Nagmamadali rin itong lumapit sa akin. Nang makalapit ito sa akin ay pinulot nito ang tsinelas. Pwist kang lalaki ka! Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang malakas niyang tampalin ang aking dibdib. Muntik na akong atakin sa puso dahil sa'yo! Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake sa akin. What the hell is your problem, woman? Galit na tanong ko dito. Problem? Ang kapal na mukha mo para itanong sa akin yan? Sigaw nito. Nanggigigil na tumigil ako sa paglalakad upang palisin ang kamay ng babae na nakahawak sa laylayan ng damit ko. What in hell is wrong with you? I saved your life? Irritableng wika ko. You should be thanking me instead of harassing me. At pwede ba? Bitiwan mo ang damit ko? Inalis ko ang kamay nito. Nagpumiglas ito sa pagkakahawak ko. Bitiwan mo ako! Sigaw nito. Taas baba ang dibdib sa paghabol ng hininga. Walang hiya ka. Paano kung tinuluyan ako ng hold-upper na yun? That won't happen. Naka-smid na wika ko. Kung ganoon sana ito katapang kanina, sa tingin ko ay kayang-kaya niya ang hold-upper. Anong hindi? Anong hindi mangyayari? Nakita mo namang nakatutok ang baril sa akin tapos sabi mo, barilin ako? Sira ka pala eh. Muli ako nitong pinalo ng tsinelas. Stop that!
You are so annoying. Anong karapatan mong ilagay sa panganib ang buhay ko? Sigaw nito sa aking muka. I said stop it! Inagaw ko ang tsinelas nito at inihagis ko iyon sa kung saan. Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Ano pa ba ang ikinagagalit mo? Sa pagkamangha ko rito ay bigla na lamang itong humagulhol ng iyak. Lalo tuloy nadagdagan ang iritasyon ko sa babae. Bakit ka umiiyak? Baka kung ano isipin ng mga tao na makakita sa atin. Wika ko pero patuloy lamang ito sa pagsigok. Iniisip ko lang, paano kung pinatay ako ng holdupper? Natigilan ako sa sinabi nito pero para sa akin ay hindi ko naman hahayaang mangyari iyon. Pansin kong parang bata ito kung umiyak. Alright, simula ko. I told the guy to shoot you because I knew his gun wasn't loaded. You understand me? Walang bala yung baril. Wala akong balak na ipahamak ka o kahit na sino. Sorry kung natakot ka. Natakot? Sumisigok na wika nito. Hindi mo lang alam kung anong nararamdaman ko. Atakihin ako sa puso. That's why I'm saying sorry. Sorry? Ano magagawa ng sorry mo kung may bala pala talaga yun at binaril ako? Ano, magsasorry ka na lamang sa malamig kong bangkay? Kala mo kung sino kung magaling. Singhal muli nito sa akin. Muli ako nainis sa babae. You're a hopeless case. Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo nung wala akong balak na ipahama ka? Bulalas ko din sa babae. Nakipagsukatan pa ito ng tingin sa akin. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Sigaw nito sa akin. Umiiling na tinalikuran ko na lamang ang babaeng walang manners. But, hoy! Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Naiinis na nilangon ko ito. Listen closely, woman. Hindi mo ako kinakausap. Inaaway mo ako. Marami akong dapat na gagawin at nakakaabala ka na. Saka bakit ba sumusunod ka pa sa akin? Tapos na nga ang usapan. Kasi hanggang ngayon di pa rin ako makamove on. Then move on. Gigil? Nagigil na ako sa babaeng sunod na sunod pa rin sa akin. You know what? Pinigilan ko ang aking sarili upang huwag mapasigaw. Leave me alone. Pikon na ako sa'yo. Muli akong tumalikod at binilisan ko ang aking paglalakad palayo sa makulit na babae. Ngayon lamang ako nakaramdam ng sobrang iritasyon. Ngunit sadyang makulit si Selena dahil patuloy pa rin ito sa pagsunod sa akin.